Kapalit ng mas mababang sentensya, pumasok sa isang plea bargain agreement ang isang kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sex at labor trafficking operation sa Amerika. Inamin niya ang pakikipagsabwatan para sa mga peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila roon. Nakatutok si Joseph Moro. Si Marisa Duenas sa isa sa siyam ng mga kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sex at labor trafficking operation sa Amerika na isinampa noong 2021. Siya ang tagapamahala ng operasyon at Human Resources Manager ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Nitong October 7, nakipag-areglo si Duenas sa isang pre-bargain agreement sa Attorney's Office ng Central District ng California sa Amerika para sa mas mababang parusa. Base sa dokumentong nakuha ng GMA Integrated News galing sa isang mapagkakatiwalaang source, umamin si Duenas na guilty sa pakikipagsabwatan o conspiracy para magsagawa ng mga sham marriages o peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila sa Amerika. Sa pagitan daw ng taon 2015 hanggang January 29, 2020, may sabwatan daw ang mga akusado kasama si Kibuloy na magsagawa ng mga marriage fraud na paglabag sa batas ng Amerika. Nagdadala sila ng mga KOJC members galing sa Pilipinas para ipakasal kunyari para pag-applyin ng permanent resident status at citizenship. Kapag naikasal na at resident na sila, pinapadivorce si Duenas sa mga ito para gawin ulit ang sham marriage sa iba pa. Sa indictment kina Kibuloy, nakasaad na hawak ni Duenas at isa pang akusado ang 72 Philippine passports, 7 US passports at isang Ukrainian passport, 4 na panglalaki at 3 pangbabaeng wedding ring. Sa sistema ng hustisya sa Amerika, kung malakas ang kaso ng gobyerno nila doon, maaari ito mag-alok ng plea deal sa mga akusado para hindi na ito litisin at maiwasan ang matagal na paglilitis. Pag nag-guilty plea na ang isang akusado tulad ng ginawa ni Duenas, wala na ang paglilitis at pag-uusapan na lamang ay kung kailan siya sisintensyahan. Sa plea bargain agreement ni Duenas, irerekomenda ng California Attorney's Office ang 2-level reduction sa dapat na parusang kulong kay Duenas. Ang kaso sa Amerika kung saan umamin na guilty si Duenas ang dahilan kung bakit wanted sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy na kapwa niya akusado. Dito sa Pilipinas may kaso rin na qualified human trafficking at child sexual abuse si Kibuloy. Hindi kasama si Duenas sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa mga kaso sa Quezon City at Pasig City Regional Trial Court. Gayunpaman, masaya raw ang kampo ng biktima ni Kibuloy na may kasabwat si Kibuloy sa Amerika na umamin. Although doon sa nakalagay naman doon sa plea bargaining agreement na hindi binding, pero just the same, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon, nakalagay sa agreement, magko-conform doon sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Same pattern talaga. Pinag-aaralan nila ngayon kung maaari nilang magamit sa kanilang kaso dito sa Pilipinas ang plea bargain agreement ni Duenas. Wala naman kasi nakalagay dun sa obligation niya mag-testify siya against pastor. Pero ang implication doon is yung umamin ka sa factual basis, the main actor naman is the same. Ayon naman sa Department of Justice, ang pag-amin ni Duenas ay nagpapalakas sa kaso ng prosekusyon na may sabwatan nga. This is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence here in the Philippines as well. Humihingi pa kami ng panig ng KOJC. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.